Babayaran niya ako. Basta, magpapagalaw lang daw ako sa kanya. At gagawin ko lahat ng gusto niya. Is it about money? Sex? Or love? Itago niyo na po ako sa pangalang FM. 25 years old. At kasalukuyang nandito sa Doha, Qatar. Taong 2013, pumunta ako dito sa Qatar. At first, nagtrabaho ako bilang isang receptionist sa isang sikat na hotel. Pero, hindi ako sinwerte sa una kong employer. Lagi kaming delayed ng sahod. Kaya naisipan namin ang mga kasama ko na mag-apply sa iba. Pero dahil nga sa wala pa kaming isang taon, napakahirap para sa amin ang makapaghanap ng bagong work. Kaya nagtiis muna kami. Hanggang sa dumating na yung point na halos wala na kaming kinakain sa dorm. Kasi 3 months na kaming hindi pinapasahod. So ang ginawa namin, nagreklamo kami sa human rights at labor. At yun, swerte naman, nabigyan kami ng release para makapaghanap ng bagong trabaho. October 2013, nabigyan kami ng release. At pwede na kaming makapaghanap ng bagong work. Akala namin magiging okay na yung lahat. Pero hindi pa pala. Dito pa lang pala mag-uumpisa ang kalbaryo ng buhay ko sa Qatar. November 2013. Nag-apply kami sa ibang work. Ang dami naming ina-applyan. Pero sa kabutihang palad naman, natanggap yung iba kong kasama. Sa hotel sila uli nag-work. Pero this time, maganda na yung work, maganda pa yung sahod nila. Pero ako, at yung 3 ko pang mga kasama, hindi pa rin natatawagan. Hanggang sa may isang interview na tumawag sa akin. At yun, agad-agad akong nabuhayan ng dugo. Nagpaganda ako, nagbihis ako ng maayos para sobrang presentable ko. Kaya lang pagkadating ko doon, ay, ang dami namin i-interviewin. Parang nasa 45 ata kami. At ang nakakainis pa doon, yung manager ay Pinay. Napaka-arte pa. Kasi bawat isa sa mga ini-interview niya, ang oras ba naman ay 30 to 45 minutes. Imagine, sa dami namin. Buti na lang, nakapagtiis ako. At dumating na nga na ako na ang i-interviewin. Ang dami niyang tanong sa akin. Nasagot ko naman kasi halos alam ko yung tsaka na-experience ko yung mga sinasabi niya sa akin. Naka-experience kasi ako na magtrabaho sa Pilipinas bilang isang sales advisor. Pero matapos ang interview, pakiramdam ko parang sakto lang. Parang na-down ako that time. Kasi hindi pa rin ako sigurado kung tanggap na ba ako o hindi. Kasi ang sabi lang sa akin, tatawag na lang daw. Kaya ayun, umuwi ako malungkot. Fast forward December first week, tumawag ang company na yun. At yun na nga, hired na daw ako. At aayusin na daw nila ang papers ko. Sobrang saya ko, sobra. Pero, hindi para doon natatapos yung paghihirap ko. Kasi ang tagal ng proseso. 3 months pa bago maayos ang lahat. Sumabay pa yung pinalayas na kami ng employer namin sa accommodation. Kasi nga, release na kaming 4. Kaya ayun, wala kaming nagawa kundi umalis na lang. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Hanggang sa may isang lalaki kaming nakilala noon sa isang bilihan.
Siya si Tatay Kaloy. Isang Pilipinong freelance sa Qatar. Ang bait niya. Naawa siya sa amin kaya hinanapan niya kami na matutuluyan namin. Hanggang sa magka-work na kami, siya yung nagpo-provide ng food namin sa araw-araw. Nakakayaman, pero kinapalan na namin yung mga mukha namin. Actually, meron siyang pamilya dito. Yung asawa niya, nurse sa isang hospital dito. At yung 3 anak naman niya, nasa Qatar Airways. Napakaswerte nila sa buhay. At napakabuti nila. Kaya siguro, pinagpala yung pamilya nila. Panata niya na daw kasi yung ganun. Yung tumulong sa mga nangangailangan. Tinuring niya kami na parang pamangkin niya. Naisip ko nga ang swerte namin kasi kahit papaano, may taong tumutulong sa amin. Hanggang ngayon na nga, isa-isa nang nakapasok sa work yung mga kasama ko. 3 na lang kami noon. And then, isang araw, si tatay nag-aya. Maglakad-lakad daw kami sa labas. Eh di go, sumama ako. At habang naglalakad kami, nakasalubong niya yung friend niyang Qatari national. Pinakilala niya kami isa-isa. Habang nag-uusap sila na nakatayo lang kami, sinasabi niya dun sa friend niya na mga pamangkin niya kami. Tapos kinukwento niya rin na naghahanap kami ng work. At binulungan niya kami na yung friend niya daw na yun, napakaraming koneksyon sa Qatar. So, habang nag-uusap sila, may isa pang lalaki na lumabas mula sa isang sobrang ganda at malapalasyong bahay. Grabe, nasabi ko sa isip ko, iilan lang sila sa loob pero parang Malacanang ang laki ng bahay nila. Hanggang sa biglang nagtanong yung isang lalaki ng lengguwahe nilang Arabic. Di na namin magets kaya tahimik na lang kami. Nagulat na lang kami nang biglang mag-abot ng papel na maliit na may nakasulat na numero yung lalaking yun. Yes, number ng cellphone niya. Dito yun yung huling guy na lumabas. Ang sabi niya, i-message daw namin siya kapag may problema kami. So parang natuwa naman kami kasi kahit papaano, may kilala na kaming Qatari just in case that we have a big problem. Pero alam nyo, bago pa lang ako sa Qatar, ang dami ko nang naririnig tungkol sa kanila. Pwede ka raw gamitin, bayaran ka para magalaw ka nila. Pero nung time na yon, I don't care. Kasi feeling ko, hindi naman ako magkaka-boyfriend ng ganun, no? Tsaka, kaya ko namang kumita ng pera ko. So fast forward. After 2 days, nagtataka ako dun sa isang friend namin. Bakit hindi siya lumalabas sa room niya na ating gabi pa, may ka-video call pa rin. So deadman na lang kami. Naisip namin na baka yung boyfriend niya sa Pilipinas yung kausap. Anyway, wala naman akong dapat paki sa love life niya. Tsaka, lagi kami nag-aaway nun kaya, I don't care. Hanggang sa isang gabi, nag-ayos siya. Lalabas daw siya. Magmi-meet daw sila ng cousin niya. Sabi naman namin, okay. Kasi alam naman namin na may pinsan talaga siya dito. Kaya hindi na kami nagtaka. Pero wala pang 30 minutes, bumalik na siya. At doon niya inamin sa amin na may minute siyang tao. At yun yung guy na tawagin na lang natin sa pangalang Fernando. Nabigla kami. At syempre tinanong namin siya kung bakit siya nakipagkita. Ang sabi niya, para naman daw sa amin, para daw sana pambayad sa bahay. Umamin naman siya na si Fernando na yun daw yung lagi niyang kausap sa video call. Kaso, parang na-turn off yata sa kanya kasi hiningan niya ng pera. Kaya ayun, after na hiningan niya ng pera, binlock siya.
nawala kami dun sa kwento niya. Pero hinayaan na lang namin. At lumipas ang isang linggo. Tumawag yung inaplayan ko at pinare-report na ako sa office. O diba? Nakakatuwa kasi malapit na ako makapasok at makakabayad na ako sa wakas ng mga utang ko. Paglabas ko ng bahay, naglakad na ako diretso kagad para maghanap ng taxi. Pero may isang lalaki na naka-shades na lumabas sa isang malaking gate. Pero hindi ko siya pinansin. At bigla na lang siyang nagsalita ng, "Hi, how are you? Where will you go?" So napatingin ako sa kanya. Nakataas yung kilay ko. Kahit ba nakatari siya, bakit niya ko kakausapin? Inulit niya ulit. "Where will you go?" Sinagot ko siya ng, "Sorry sir, I don't know you." Tapos sumagot siya ng, "Where will you go? I will drop you. Come." Sa isip-isip ko, "Aba, sira ulo to ah. Anong akala mo sa akin, prostitute?" Ay, kaya sabi ko, "Sorry, no." "Why?" sabi niya. Sabi ko, "I don't know you." And then, sabi niya, "Okay, kalas." Sabay baba ng salamin ng sasakyan niya. Kalas means tapos o kaya okay na. Medyo nakasimangot siya nun tapos biglang umatras ng patalikod yung sasakyan niya. Pero naglakad na lang din ako, dire-diretso. Walang tao nun. Dalawa lang kami doon sa lugar na yun. Akala ko okay na. Pero may huminto bigla sa harap ko na sasakyan at binaba yung salamin uli. Pagkakita ko siya na naman. Sabay sabi niya, "Are you sure you don't remember me?" Sabi ko, "No." Sumagot siya ng, "Really?" "Yes," sabi ko ulit. And then, sinabi niya at nag-explain siya sa akin na siya yung guy na nagbigay ng number sa amin. Siya pala yung lalaking nagbigay ng number. Actually, hindi ko talaga siya mamukhaan nun eh. Kasi, nung time na yun, gabi na. At hindi naman niya sa akin inabot yung papel na merong number niya. At lalong hindi naman ako interesado sa kanya. Kaya, hindi ko siya naisip. Nasabi ko na lang na, okay, I remember now. Sabay, ngumiti siya. At sinabi niya uli na, "Where will you go?" Sinagot ko na lang siya na papunta nga ako ng office para mag-report. So, sinabi niya sa akin na sumakay na lang daw ako at ihahatid niya ako. Ayoko. Ayoko kasi natatakot ako. Baka kung saan niya ako dalhin. At pangalawa, natatakot din ako. Kasi baka mamaya may makakita sa akin na sumakay ako sa isang sasakyan at isang katari pa yung kasama ko. Pero dahil mapilit siya, sumakay na lang din ako. Pero nandun pa rin yung kaba at takot ko. So habang nasa loob na kami ng sasakyan niya, tahimik lang akong tinitingnan siya sa mirror. At nasabi ko talaga, "Ay, shit! Ang pogi naman nito. At sobrang bango pa. Sobrang pogi niya talaga. Walang sinabi yung artistang mga lalaki dito sa atin sa Pilipinas. Pero in my opinion lang yun ah. Yung mga Qatari national talaga, ang pupogi nila." And then, sa katahimikan namin, bigla akong nagulat sa tanong niya na bakit daw hindi ako yung nag-chat sa kanya. Sabi ko, "Why? I don't have your number." Sabi ko naman, sa kasama mo naman inabot. Tapos sabi niya sa akin, akala niya daw, ako yung kachat niya, hindi pala. And then sabi ko, hindi ko alam. Bigla niya na lang sinabi sa akin na, "Okay, give me your number." Hindi ko sana ibibigay eh.
Kaso parang wala akong masabi, kaya nang ibigay ko na lang. At hindi lang yun, minis call niya pa. Yung para ba talagang inaalam niya kung yun yung number ko. And then, nag-thank you na lang ako sa kanya sa ride. And then sabi niya sa akin, paano daw ako uuwi? Sabi ko magta-taxi na lang ako. Hanggang sa nag-abot siya sa akin ng pera. 50 real. Pero hindi ko tinanggap. Pero sabi niya, haram. Kinuha ko na lang. Kasi masama na tinatanggihan ko sila. Oo, bawal daw yun. Yung tinatanggihan mo sila sa mga binibigay nila. Kaya kinuha ko na lang. Tsaka nagpasalamat ako, tapos bumaba na ako. And then 3 days after, may nag-message sa akin. Hi. Nireplyan ko sana, kaya lang, parang ayaw ko naman kasi hindi ko naman kilala. Tapos nag-message ulit ng, how are you? Hindi ko pa rin nireplyan. Hanggang sa tinanggal ko yung WhatsApp ko, inan-install ko. Pero naisip ko baka mamaya i-message ako ng manager ko. And then dun ko na-realize na numero niya pala yun. Binalik ko ulit after 2 days. Hanggang sa yun, may nag-message uli na, hi, how are you? What happened? Why you didn't say anything? Are you mad at me? Basta sunod-sunod yung tanong niya pero hindi ko pa rin siya nare-replyan. Naisip ko na lang, baka gusto niyang may makachukchak chenes kasi taglibog yun. So, yun yung pumapasok sa isip ko. Hanggang sa tinawagan niya ako. Sinagot ko na lang. Sinabi niya na bakit daw hindi ako nagre-reply sa mga message niya. Sinabi ko na sira yung phone ko. At aba, ang sabi niya, ano ba daw yung unit ng cellphone ko? At ibibili niya daw ako. Sabi ko na lang, I don't need it. Thank you. Sabay nag-goodbye na ako sa kanya. And then February 2014, nagkahiwalay na kaming tatlo yung mga ka-work ko dati. Nag-start na rin ako, pero kapos pa rin ako. Wala akong pamasahe araw-araw kasi malayo yung bahay ko sa work ko. Gusto ko nang lumipat ng mas malapit, kaso wala pa akong pambayad sa bahay. Kaya nagtitiis muna ako manghiram sa mga nakilala ko dati sa napasukan ko. Kinabukasan, pasok na naman ako. Kaso wala na talaga akong pera. 12 real na lang yung natitira sa akin. Paano ako papasok at uuwi nito? Iniisip ko yung pangkain ko pa. Napabuntong hininga na lang ako. At kasabay ng pagbuntong hininga ko ang pagtulo ng luha ko. Biglang may nag-message sa akin. Where are you? In the house, sabi ko. And then nag-reply ng, can you come with me now? For only 10 minutes. I will give you something, sabi niya. Pero dahil medyo ilang buwan na rin kaming magka-chat, pumayag na akong sumama sa kanya. At ayun, nag-ikot-ikot kami sa sasakyan niya. Tapos may mga regalo pa siyang ibinigay sa akin. Perfume, watch, mga chocolates. At binigyan niya din ako ng 500 pang gastos ko daw. Kung sakaling meron pa daw akong kailangan, i-message ko lang daw siya. Lagi siyang ganun sa akin. Palagi siya nagbibigay ng kung ano-ano. Hanggang sa natapos yung araw na yun. Isang araw may nag-message sa akin. Ate ko sa Pilipinas. Kailangan na kailangan nila ng pera kasi hindi ko pa nababayaran yung mga utang ko sa Pilipinas noon. Kaya sila na naiwan doon, sila yung sinisingil. At may time pa na gusto na nila ipakulong yung nanay ko. Kaya nung tumawag yung ate ko, sobrang naawa ako at iyak ako ng iyak noon kasi habang magka-video call kami, yung nanay ko noon iyak siya ng iyak. Ayaw niya daw makulong. Hindi na daw nila alam kung anong gagawin nila. Kaya nung mga panahon yun, sobra ako nade-depress. Kasi kakaumpisa ko pa lang eh.
At baon din ako sa utang sa Qatar. Hanggang sa naisip ko si Fernando. Naisip kong matutulungan niya ako. Pero alam ko na magkakaroon ng kapalit ang lahat ng yun. Kaya pinag-isipan kong mabuti. Pero wala eh. Nasa point na ako ng buhay ko na kahit mali, kailangan kong gawin. Kasi kailangan. At ayokong umiyak lang sa isang sulok. Kaya minessage ko agad si Fernando. Can you help me? Nag-reply naman agad siya ng sure. At doon ko sinabi sa kanya na kailangan ko ng malaking pera. Hindi siya kaagad nag-reply. Nag-message ako ulit. Don't worry. I will do whatever you want. Nag-reply siya ng how much you need. At doon ko sinabi na kailangan ko ng 7,000 Qatari Riyal. Or kung sa Pilipinas, 100,000 pesos. Ang reply niya lang ay why. Sabi ko, basta kailangan. Hanggang sa nag-reply siya ng okay. Kinagabihan, nagkita kami sa loob ng sasakyan niya. Nag-usap kami. Tinanong niya ako kung saan ko daw gagamitin yung pera. At sinabi ko na ipapadala ko sa Pilipinas. Sumagot lang siya ng okay. Habang nagdadrive siya, tinanong ko siya kung saan kami pupunta. At ang sabi niya, sa bahay daw nila. At bigla akong What? No, I don't like. Sabi ko, natatakot ako kasi baka kung ano yung gawin niya sa akin. Isa pa, nandun yung pamilya niya at saka yung asawa niya. Si Raulo ba siya? Naisip ko. Tapos bigla niyang sinabi sa akin na wag daw akong mag-alala kasi yung pamilya niya naka-out of the country. 1 week daw sila doon. Kaya walang tao sa bahay nila. Kasambahay lang daw. Natatakot pa rin ako kasi baka may CCTV doon. Basta kung ano-ano yung nasa isip ko, baka gahasain ako o patayin ako. Kaya nagdasal na lang ako. Hanggang sa bigla na lang siyang huminto. Pagtingin ko sa labas ng bintana, napapalibutan ng malalaki at malapalasyong bahay ang paligid ko. Biglang may lumabas na lalaki sa isang malaking bahay. Parang Qatari din. Kapitbahay niya. Madaling ang sasakyan niya kaya hindi ako nakita ng lalaki. Lumabas siya saglit at sinabi niya may i-check lang daw siya after 5 minutes. So, tumingin-tingin ako sa paligid. Hanggang siya. Bumalik na siya. At sinabi niya na sa akin na, come. Bumaba na rin ako, dahan-dahan kaming naglakad, paakyat sa itaas. Kasi baka nandoon yung katulong nila. Tinanggal ko yung tsinelas ko para hindi maingay. At naglakad ako ng mabilis, paakyat sa taas. Namangha ako. Sobrang ganda. Ang yaman nila. Yung bahay nila parang palasyo. At yung TV nila para kang nasa sinehan. At yun na nga, nakaakit na kami. Yung room niya, nandun na kami. Siya lang daw mag-isang natutulog doon. Kasi yung asawa niya, may sarili ding room. Ayaw daw siyang katabing matulog kasi naghihilik siya. And by the way, he is 42 years old. Hanggang sa yun na nga, nung nandun na kami sa room niya, niyakap niya ako at hinalikan niya ako. Hanggang sa inihiga niya ako sa kama niya. At yun na nga, may nangyari sa amin. Parang gusto kong sumigaw. Ang sakit-sakit sa akin pero siya parang enjoy na enjoy. Pagkatapos nun, hindi kami nagtagal, nagbihis kami agad. At
At hirap na hirap akong lumakad kasi sobrang sakit talaga. Niyakap niya ako at hinalikan, sabay sabi niya, "Thank you, I'm happy." Hinatid niya ako pauwi at hawak-hawak ko na yung pera. Hinatid niya ako pauwi at hawak ko na yung pera. Pag uwi ko, iyak ako ng iyak. Kasi bakit kayo nagawa? Para sa pera? Hanggang sa nakatulog na lang ako. Kinaumagahan, may message siya. Oh, it was your first time. I'm shocked. Nagulat daw siya. Pero masaya daw siya. Hindi na lang ako nag-reply kasi naisip ko may pera na ako. Kaya hindi ko na siya kukontakin. 1 week ko siyang hindi chinat. Hanggang sa tumatawag na siya. Namimiss niya daw ako. Ano na daw yung nangyayari sa akin. Kaya naisip ko na lang. Sige na, replyan ko na siya. Sabi ko, gagawin ko lahat ng gusto mo. Pero babayaran mo. Sabi ko, magiging kami, pero walang love. Sabi niya, okay. Yun ang napagkasunduan namin. Umikot ng ganon yung buhay ko sa kanya. May mangyayari sa amin, pero babayaran niya ako. Ginagawa ko yung gusto niya, pero binabayaran niya ako. Kahit saan, basta may pagkakataon. At walang tao sa sakyan, kaya madalas, doon namin ginagawa. Nagiging wild ako sa kanya. Lahat ng gustuhin niya, ginagawa ko. Walang halong emosyon. Hanggang sa umabot ng 1 taon, ganon palagi. Hindi naman kami palaging nagkikita sa 1 buwan. 3 beses lang. Madalas nga, wala talaga eh. Pero lahat ng kailangan ko, ibinibigay niya. Hanggang sa kinuhaan niya na ako ng apartment. Kasi daw para nabibisita niya ako. Parang kondo yung bahay na kinuha niya sa akin. Kompleto ako lahat sa gamit. Gusto niya rin ako mag-aral ng driving, pero tumanggi ako. Kasi ayokong may makaalam na may boyfriend akong kataring. At magtataka ang mga kasama ko kasi hindi naman ganun kalaki ang salary ko para magkasasakyan. Kontento na ako na nagsiservice ako araw-araw. So dahil binigyan niya na ako ng apartment na parang condo type, doon namin ginagawa ang hindi dapat namin ginagawa. Walang love. Wala kaming pakialam sa isa't isa. Basta magpaparao siya sa akin at babayaran niya ako. Nasasatisfy ko naman siya. Alam ko kasi na nakakailan din siya sa akin. After naman nun, aalis na naman siya. Ganun lagi yung senaryo namin. And then one day, pumunta siya sa apartment ko. Dating gawin. At habang magkatabi kami, after may mangyari sa amin, meron siyang pinakitang picture ng babae sa akin. Tinanong
ako kung maganda pa daw yun. At sabi ko, oo naman. Sabay tumalikod ako. Kasi gusto ko na matulog. And then bigla niya akong niyakap. At sinabi niya na, hindi ba daw ako nagsaselos in English? Agad ako sumagot ng, of course not. No love between us. Kaya kung gusto mo ng iba, it's up to you. And then, bigla niyang sinabi na ayaw niya daw ng iba. Sa isip-isip ko, manloloko. Hindi niya ako maloloko, no? Isa rin siya sa mga manggagamit na lalaki dito sa Qatar. Lalo na at marami siyang pera. Hindi ako tanga para maloko na yung isip ko. So, tumagal ng 5 taon na ganun kami. May nangyayari sa amin, pagkatapos binibigyan niya ako ng pera. Pero walang love. Nasanay na ako hanggang sa May 2018. Pumunta siya sa apartment ko. Sabi niya, 1 week daw siyang palagi mag-i-stay sa akin. Kasi naka-out of the country na naman yung family niya. So hindi na ako nagtaka. Kasi lagi namang ganun eh. Pag umaalis yung pamilya niya, sa akin siya pumupunta. At this time, seryoso. 1 week siyang nasa bahay. Ganun at ganun pa rin yung ginagawa namin. Pero this time, iba na yung yakap, halik at haplos na sa akin. Parang may mali. Pero hindi ko pinansin. Hanggang sa isang beses, may nangyari uli sa amin. Bigla siyang nagsabi ng, I love you, FM. I can't live without you. Nagulat ako. At biglang nawala sa focus yung isip ko. Pero hinayaan ko na lang. Kinabukasan, papasok na ako sa work. At sinabi niyang ihahatid niya ako. So sabi ko, ano kaya nakain nito? So hinatid niya ako. Pero doon kami dumaan sa likod kasi ayaw niya nga may makakita sa amin. Pero 4 days na siya sa akin. Pero feeling ko hindi siya nabobore kasi hindi siya umaalis. Aalis lang siya kapag pumapasok na din ako sa work. And usually kasi yung mga Arabo, ayaw nilang nag-i-stay sa bahay lang. Alam ko yun kasi 4 na taon na ako dito sa Qatar. Eh kahit magkasama nga lang sila, nagtatawagan sila. So, sinusundo niya rin ako. Kinaumagahan, maaga ako umalis kasi may inventory kami. Hindi na ako nagpaalam kasi sanay naman akong hindi ginagawa yun. At isa pa, walang love sa amin at walang pakialamanan. Kaya hindi ako nag-message. 3 p.m. nag-message siya. Anong oras daw ang uwi ko? Hindi ko siya na-replyan. Sinin ko lang yung message niya. Pero bigla siya nag-message ulit. Di pa din ako nag-reply. Ayoko siyang replyan. Naisip ko nga, grabe, hindi ba siya makapaghintay? So, 11:50. Napa-out pa lang ako nun. Tawag siya ng tawag, hindi ko sinasagot kasi ayoko ngang marinig ng mga kasama ko kung sino yung kausap ko. At isa pa, gumagawa pa kami ng closing report. Hanggang sa napansin na ng manager ko na tunog ng tunog yung cellphone ko. Kaya sinabi niya na baka yung car left mo na yan. Sige na, mauna ka na. At yun na nga, nagpaalam na ako sa kanila. Paglabas ko ng shop, sinagot ko yung tawag niya. At doon ko narinig na sumigaw siya sa phone. First time kong
kong marinig yun in 5 years namin na halos nagkakasama kami. Sabi ko, why? Sabi niya, nasa gate 3 daw siya noon at doon na ako dumaan. Aba, sinundo niya pala ako. Pagsakay ko, nagagalit siya. Kinakampay niya yung kamay niya at pailing-iling pa yung ulo niya. Bigla siyang nagtanong kung sino yung kasama ko. Sabi ko, manager ko. Tapos tumahimik na siya. Napadaan kami sa isang restaurant. Pero take out yung ginawa namin kasi hindi naman kami pwedeng makitang magkasamang kumakain. At isa pa, hindi ako nakaabaya. Kaya take out na lang. Pag uwi ng bahay, nagtanggal ako ng jacket at nakita niya yung suot ko. Bigla siyang nagsalita ng, bakit daw ganun yung suot ko? Huwag daw ako magsusuot ng ganun. Aba, biglang nagpantig yung tenga ko. At sinabi ko sa kanya na, wala kang pakialam sa mga isusuot ko. Pero bigla niya akong hinawakan sa balikat at sinabing, I said, don't wear like that again. Bigla ako natahimik. Kumain na lang kami, naligo, and ginawa na naman namin yung bagay na hindi namin dapat ginagawa. Pero talagang iba na siya eh. Iba yung mga yakap, halik, at haplos niya sa akin. Sobrang higpit. Napapaisip ako, ano nangyayari dito? 6 days na siya sa bahay ko. Sina-check niya pati yung cellphone ko. Pinakikialaman niya pati yung mga susuotin ko. Nahuli ko pa siya na tinitingnan yung phone ko. At tinanong ko pa siya na anong ginagawa niya. Sinabi niya na I'll check your phone. Sabi ko, bakit? Sabi niya, baka daw kasi may iba akong kausap. At pag nalaman niya daw na may iba akong kausap, he will kill me. Crazy. Yan na lang yung nasabi ko sa kanya. At humiga na kami. Nakapatay ang ilaw. And then, habang nakatalikod ako sa kanya, yumakap siya sa akin at bumulong ng, do you love me? At agad kong sinagot ng no. Hindi na siya nagsalita nun. After kong sabihin sa kanya yun, tinanggal niya din yung pagkakayakap niya sa akin. Sabay tumalikod na rin siya. Pero sa totoo lang, hindi ako sigurado eh. Hindi ako sigurado sa sagot ko. Mahal ko na kaya siya? Huling araw ng stay niya sa bahay ko. Gabi na matutulog na kami. Pero bago yun, alam niyo naman, gagawin namin yung hindi dapat. Pero nagtaka ako kasi wala siyang gamit. Wala siyang dala na panampla. Eh, lagi naman siyang may gamit na ganun. Pero nung araw na yun, wala talaga. Naisip ko na lang, baka ilalabas niya na lang. Pero nagulat ako nung hindi niya nilabas. Kaya tinulak ko siya. Nagalit ako sa kanya kasi ayoko mabuntis. Alam ko naman na walang love sa amin eh. At naggagamitan lang kami parehas. May mangyayari sa amin, peperahan ko siya. Ganun yung tingin ko sa kung ano man yung meron kami. Pero nagulat ako sa kanya nang sabihin niya sa akin na mahal niya daw ako. At ayaw niya daw mawala ako sa buhay niya. At gusto niya daw na magkaroon kami ng anak. Pero paano? Ayokong maging kabit niya. Kaya nga hindi ako pumapayag dun sa gusto niya eh. Iba daw kasi ako sa mga babaeng nakilala niya. At totoo naman yun. Kasi kahit ganun yung sitwasyon ko sa kanya, never ko naman siyang niloko. At never ako nakipagrelasyon sa iba. Tanging siya lang yung lalaki sa buhay ko. Naguguluhan na ako. Hindi ko
alam kung itutuloy ko pa ba. O kailangan ko nang tumigil sa kasunduan namin. Sinubukan ko naman na din na makipag-iwalay sa kanya. Pero ayaw niya talaga eh. Sinasabi niya pa na pupunta siya sa shop kapag ginawa ko yun. Kapag nagawa akong makipaghiwalay sa kanya. Alam ko sa sarili ko na mahal ko na siya. Una pa lang niyang makuha ako. Kaso ayokong masaktan. Kaya in denial ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Kasi alam ko naman na hindi naman talaga kami pwede. Sa ngayon, ganun pa rin kami. 2 buwan na po akong hindi dinaratnan. Pero hindi ko pa nasasabi sa kanya. Naguguluhan na talaga ako. Sana po ay matulungan ninyo ako.